Sabi na, bawal din sa'yo. Ay, ako na pakaditang mahal ng pagkain ko. Ditang-ditang ko yung sardinas, bawal yung hindang mga madugo. Lahat binawal sa akin. Ang prutas lang nakainin ko sa saging. Isa sa umaga, isa sa hapon. Sa mapungay mong mata, sa likod do palay, isang apoy nagmumula, nagkasusunog sa bisiklab, lumalabas sa iyong salita. Nakwento sa akin ni Lola na ganito lang ang baon namin noon. Yung pagiging matiisin, tsaka yung pagiging maparaan. Nakita ko noon sa mga kinakwento ni Lola na kulang sila sa pera, pero naalagaan pa rin nila yung mga magulang namin. Nagtitiis sila na naghihirap sila para magtrabaho para sa kanila. So ako, kumbaga hindi ako, kahit anong hirap ng maranasan ko, hindi ko iniisip na mahirap kasi yung lola ko nga ganito ang nangyari, bakit hindi ko kaya. Natututunan ko kay Lola yung panghihinayang sa kita. Kasi gaya niyan, gusto namin sana isama si Lola sa mall. Sabihin namin, Lola, isarado mo na yung tindahan, pabayaan mo na makapagpahinga. Hindi, sayang yung 20. Sabi niya, marami pa nang bibili ngayon, walang pasok. Tapos, yung pag-aalaga sa mga apo, pag ako rin nagka-apo, gusto ko katulad ng kay Lola, gusto ko abutin yun na alagaan ko rin yung mga bata, yung apo. Ayun. Ang hadlang lang sa katandaan kung nagkakaroon ng sakit sa katawan, high blood o nalungkot na talagang medyo alagaan na yun. Pero kung katulad sabi na natin sa akin, maliksi pa ako ngayon, makakapag-drive, tumatakbo pa ng 100 hanggang kaya ng sasakyan. De medyo magagawa ko talaga. Sa pag-retired ko, marami pa akong magagawa. Kahit na tumulong sa mga barangay. May mga gawain ang senior citizen sa barangay na pwedeng tumulong ang isang retired. May mga bagay na pwede mong gawain, maaaring makatulong. Sa mga nag-retired, o sa mga kabataan, maraming kung talagang gagawin ng isang tao. Pero kung ang mga ngatiran kaya ako nagtapos at nag-retire na ako, tapos na ako sa pagtatrabaho. Palagay ko mali yun. Kailangan talagang hanggang may lakas ka, gumawa ka pa ng mga paraan para kinabangan pa para natili mo sa mundo. Diba? Kang talok, karubad ha, no iba di magbata. Tinitingnan niya kami. Ayan, si Bikoy, pag kailangan ko na magluto, iniiwan ko si Bikoy sa kanya, kahit nagtitinda, inilalapag niya lang. Yun, si Lola nag-aalaga kay Bikoy pag may kailangan na gawin. Kasi katulad niyan, di ba siya yung nagbabantay? Hindi lang dahil sa pasalam, talaga na mahal ko. Kasi, gusto ko rin kasi pag ako yung tumanda, gawin din sa akin yung ginagawa ko sa lola ko. Kaya makita ko ng anak ko na inaalagaan yung lola ko, bali para pag ako naman yung matanda, alagaan din nila ako. Gusto ko makita.
Binabayos ko. Ano yan? Sili, asin, gas. Ay, mainit na yan. Ano yan pa? Binabayos para sa mga baba po. Saan galing yan? Ako Hindi gumawa. ka na nagbalik ha. Ano luya? Maalis yung mga gagamot ko. Patungod Germany. Sinangag mo yung sili mo na bago inalo. Hindi. Ano na dinalita mo? Ay, yung mga yun. Asin, Dinatap na asin, gas, Yan, sabi nilang sili. kapsilong. Yan na siya. Yan, ito ang gamot. Paano yung pinapangit? Pinapangit. Dati, ang government, ginawang, naging batas yun eh, yung magbibigay ng sa tao, yung mga medical aid. Yan. May re-reimburse mo kung ano naging sakit mo sa trabaho. Eh, dati sa x-ray ako, nagkasakit ako doon na stroke. Ilang beses ako na-stroke doon, 3. Nabigyan ako ng medical aid. Nire-reimburse yung gamot ko. Eh ngayon, nung naupo si Gistong Garcia, nawala yun. 2 taon na ngayon. Inikwire namin yun. Ang sagot doon sa opisina, wala na yun. Eh, naging batas yun. Oh. Paano ngayon yun? Yung pera ko ngayong nauubos lang sa gamot. Walang natitira sa pera ko. Eh, hindi man ako mapagtrabaho at na-stroke na ako. Hindi ako makapaglakad maigi, hindi ako makalundag. Buti nakakalakad pa ako. Eh, mahirap naman talaga yung buhay ko ngayon, maski pa paano eh. Buti pa nung tatrabaho ko eh. Maski pa paano nakakaraos. Eh, ngayon wala na. Dahil ako po, madali akong masaktan. Gawa na ako ni ang sakit ko daw po, sabi ng doktora, nervyos. Kanya pag ako nang mga anak ko nagsasalita ng mga, yung parang mga galit sila, yung mga marahas sila. Ako po nasasaktan, naiiyak na lang po ako. Nag-iisip ako na gusto ko nagsasarili. Niya, umalis po ako sa mga anak ko. Dahil, kasi nung araw ho, hindi gano'n ang mga ugali nila. Bakit kayong mga may asawa na sila, mga may anak na sila, bakit sila gano'n? Dapat maramdaman kong mahal pa nila ako. Katulad nung araw nung sila pinag-aaral ko pa, mababait sila sa akin. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod nila. Lahat ng tinuturo ko, sinusunod nila. Ngayon ho, nabaliktad na eh. Ang gusto nila, sila sundin ko. Ako ang parang anak nila. Tama ba yun? Tapos ngayon matanda na ako. Ngayon po, wala na akong hanap buhay. Parang nasasaktan po ako dahil kung magsalita sila, marahas sila. Hindi na nila ako parang pakiramdam ko, hindi na nila ako ginagalang. Yun doon ako nasasaktan. Kaya lagi ko naisip na po, pinag-aaral ko mga anak ko, mahal ako ng mga anak ko. Lahat na sinasabi ko, sinusunod nila, lagi sila dahil sila opo. Ngayon matanda na ako eh. Masakit sila magsalita. Hindi ba masakit sa isang ina yun? Maliit pa hanggang mula sa maliit hanggang sa malaki, lumaki sila hanggang wala silang asawa. Tinuturuan ko sila mabuti. Sinusunod nila ako nung araw, lagi. Bakit ngayon mga may asawa at may anak na sila? Bakit gano'n? Talok karubadha no iba ti magbata. Inaalagaan ko si lola kasi mahal ko yung lola ko. Tsaka kasi sa tindahan, ito yung may-ari nun, si lola, tumutulong siya sa amin na sa pagbabantay, hindi ko naman kasi magawa. Pero ang unang-una doon, mahal ko yung lola ko. Nag-retire dahil, sabihin na natin, hindi kumuha ng pension. Hindi kumuha ng pension, di wala na kinikita. Dahil naubos ng pera. Dahil halos karamihan sa mga matatanda na nag-retire sa empleyado ng UP,
May mga anak pinaghati-hati. Pagdating ng panahon, ang nawalaan yung matanda. So, nag-aantay lang bigyan ng kung wala. Marami nangyari dito na hindi ko na mababanggit yung mga pangalan. Naging kawawa talaga. Kawawa. Halos magpalimos ng kakainin niya. Pero empleyado ng UP, nag-retired, naubusan ng pera. Ganun. Sa akin, sana yun, ganun. Tinutulungan namin. Sabi na natin ang UP. Yung mga retired. Wala pa. Ewan ko sa inyo kung may napalitan kayo. Opisina na ng retiree dito o senior citizen na may ginagawa. Profile kami. Hanggang doon talagang magbanat ang buto. Hindi katulad ng mga matatanda ng mga professor, mga kinukuha pa yung maging consultant kaya kumikita sila. Kaya hindi nila mararamdaman. Pero sa amin, sa mga bufiro talaga na, ka nga, driver ka lang, kapitero ka lang. Pagtapos na, sa UP, wala ka na sinisildo. Kinakapos ka rin sa isusubok mo. Sana magkaroon sila ng pag-iisip na matulungan ng pagpapano. Magagawa talaga nun. Kung talagang gagawin. Yan ang nagpos. Kung talagang gagawin. Walang kagandahan sa nganya'y lantana, malaguman ang